Punyeta! Kung nalaman ko lang na ganito pala ang papasukin kong impyerno, sana nagpaiwan na lang ako sa gilhis. Mabini at nagbenta ng turon sa kanto habang buhay. Pero hindi, nagmagaling ako, lumuwas ng Maynila, lungsod Dipyo pala, na puno ng pag-asa, tapos ganito lang pala ang bagsak ko. Sa unang araw pa lang, parang gusto ko nang sumuka ng galit. Ang sabi sa text ni Aling Maritz, yung kapitbahay naming may kontak dito sa syudad, Ali, iha, may trabaho akong nahanap para sa iyo. Malaki ang mansyon, mabait daw ang amo. Katulong o yaya, basta't disente. Disente. Saan banda ang disente sa binuhusan ka ng malamig na tubig ng isang spoiled brat na parang 10 taon nang hindi naliligo? 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ko. Hindi sa excitement, kundi sa kaba. Huling yakap kay nanay, huling habilin kay Totoy, yung bunso kong kapatid na may ubot sipon na naman. Ate, pasalubong ko ha, yung robot na lumilipad, sabi niya habang pinupunasan ko ang ilong niyang tumutulo. Ninisan ko lang siya, kahit alam kong ang kaya ko lang iuwi ay konting barya at sandamakmak na kwento. Sakay ng pinakaunang biyahe ng bus palungsod Dipyo, bitbit ko ang isang malaking pag-asa na kasing laki ng lumang duffel bag na pinahiram ni Tia Nena. Siksikan sa bus, amoy pinaghalong pawis, pabango at kung ano-anong baon ng mga pasahero. Sa bintana, pinapanood ko ang unti-unting pagbabago ng tanawin. Mula sa mga puno at bukirin ng mabini, napalitan ng mga matataas na gusali, magagarang sasakyan, at mga taong nagmamadali na parang laging may hinahabol. Iba talaga dito, bulong ko sa sarili ko. Dito, kailangan mong sumabay sa agos, kung hindi, maiiwan ka. Pagbaba ko sa terminal, nalula ako. Ang daming tao, ang ingay. Buti na lang, malinaw ang instruction ni Aling Maritz. Sakay daw ako ng jeep na may singboard na Villa Sol Subdivision. Medyo nahirapan pa akong makipagsiksikan, pero sa wakas, nakasakay din habang umaandar ang jeep, parang eksena sa pelikula ang nakikita ko. Mga naglalakihang bahay, mga high-end na kotse na nakaparada. Dito pala nakatira ang mga mayayaman. Napalunok ako. Kaya ko ba to? Villa Sol Gate 1, sigaw ng driver. Kinakabahang bumaba ako. Tinanaw ko ang address na nasa papel, Block 7, Lot 14 na, Diamond Street. Ang ganda ng pangalan ng kalye, parang kumikinang. Habang naglalakad, bawat bahay na madaanan ko, parang palasyo. May mga hardin na pagkalalaki, may mga fountain pa yung iba. Sa wakas, narating ko ang numero 14 na. Isang dambuhalang gate na kulay itim ang sumalubong sa akin. Sa likod nito, isang mansyon na puting-puti, parang kastilyo sa fairy tale. Huminga ako ng malalim bago pinindot ang doorbell. Maya-maya, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang babaeng nakaunipormeng puti, siguro mga kaedad ko, ang sumilip. Sino po sila? Tanong niya, medyo mataray ang dating. Ako po si Ali. Alison Mendoza. Pinapunta po ako ni Aling Maritz. Para po sa trabaho. Pinapasok niya ako. Pagpasok ko pa lang sa gate, napanganga ako. Ang lawak ng hardin. May swimming pool pa na kulay asul na asul ang tubig. Parang gusto ko nang tumalon doon dahil sa init ng biyahe. Dinala ako ng babae sa main door. Bumukas ito at tumambad sa akin ang sala na mas malaki pa yata sa buong bahay namin sa Mabini. Ang daming painting sa dingding, ang kikintab ng sahig. Maupo ka muna dyan, sabi niya, tinuro ang isang sofa na mukhang mamahalin. Tatawagin ko lang si Maam. Naiwan akong mag-isa. Inikot ko ang paningin ko. Grabe. Ganito pala ang buhay ng mayayaman. Naisip ko si nanay. Kung nandito siya, siguradong manghang-mangha rin siya. Para akong nasa ibang mundo. Maya-maya, may narinig akong mga yabag pababa ng hagdan. Isang babaeng matangkad, mestiza, balingkinitan ang katawan, at mukhang nasa mga 40s ang edad. Nakasuot siya ng silk na pantulog at robe. Mukhang bagong gising. Siya na siguro ang amo ko. You must be Ali, sabi niya, hindi man lang umiti. Ang boses niya, malamig, parang yung hangin sa aircon nila. Opo, Maam. Ako po, sagot ko, sinubukang umiti kahit kinakabahan. Maritz already told me about you. Province, right? Tanong niya habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Parang na-conscious ako bigla sa suot kong luma pero malinis na bestida.
Opo, ma'am. Taga-barangay. Mabini po. Hindi siya kumibo ng ilang segundo. Tumingin siya sa katulong na naghatid sa akin kanina. Manang Loida, ipakita mo sa kanya ang kwarto ni Juancho. At ipaliwanag mo kung ano ang gagawin niya. Tapos, tumingin ulit siya sa akin. In my son, Juancho is going through something. The doctor said he needs a companion. Someone to watch over him. Make sure he takes his meds, eats properly. Ganun lang. Huwag kang aalis sa tabi niya unless he's asleep or in the bathroom. Understand? Companion? Akala ko yaya o katulong sa bahay. Iba pala. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Parang mas madali to, bantayan lang. Sisiw. Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Good. Either my husband and I will be very busy. We're rarely home. So, it's just you, Juancho, and the household staff. Manang Loida will give you your salary weekly. May dagdag kung magtagal ka at kung maging maayos ang lahat sa anak ko. May diin ang huling mga salita niya. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at umakyat ulit ng hagdan, hindi na lumingon. Wow! Ang cold. Parang hindi man lang interesado sa akin. Si Manang Loida na lang ang humarap sa akin. Halika, iha. Ituturo ko sa iyo ang kwarto ni Sir Juancho. Sumunod ako kay Manang Loida. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Ang lawak din dito. May mahabang hallway na maraming pinto. Huminto kami sa dulo, sa isang pintong kulay abo. Kumatok si Manang Loida. Sir Juancho. Sir. Walang sumasagot. Sinubukan ni Manang Loida na pihitin ang doorknob. Nakalock. Bumuntong hininga siya. Laging ganito yan. Hintayin mo na lang dito, iha. Baka mamaya lumabas din yan. Ang bilin lang ni Maam, huwag mong pababayaan. Yung gamot niya, nasa bedside table. Yung pagkain, ipagluluto ka naman ng kusinera. Basta, bantayan mo lang. Sige po, Manang. Salamat po. Umalis na si Manang Loida. Naiwan akong nakatayo sa labas ng kwarto ni Juancho. Medyo kinakabahan ako. Ano kayang itsura niya? Bakit kailangan niya ng bantay? May sakit ba siya? Spoiled brat lang talaga? Inilapag ko ang bag ko sa sahig. Sumandal ako sa pader. Ang tahimik. Tanging yung ugong lang ng aircon sa hallway ang naririnig ko. 10 minuto. 20 minutos. Kalahating oras. Wala pa rin. Napaupo na ako sa sahig, yakap-yakap ang bag ko. Inaantok na ako. Ang aga ko kasing gumising. Napapikit ako sandali. Biglang may malakas na kalabog mula sa loob ng kwarto. Napatalon ako sa gulat. Tapos may narinig akong parang may binabasag. Diyos ko, ano yun? Tatayo na sana ako para kumatok ulit nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaki. Matangkad, maputi, medyo payat pero may dating. Magulo ang buhok na medyo mahaba, parang ilang araw nang hindi nasusuklayan. Naka-boxers lang siya na itim, kita ang mga tatoo sa braso at dibdib. May hawak siyang sigarilyo sa isang kamay at sa kabilang kamay, isang baso ng tubig yata. Amoy alak. Hindi, amoy usok pala ang buong paligid niya. Nagtama ang mga mata namin. Ang mga mata niya parang walang buhay. Malamig. Mas malamig pa sa titig ng nanay niya kanina. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, tapos umisi siya. Isang ngisi na hindi ko gusto. Parang nang iinsulto. Sino ka? Tanong niya, ang boses, magaspang, parang isang linggong hindi uminom ng tubig. Ako po si Ali. Alison. Ako po yung kompanyon niyo. Shit, bakit ako nautal? Tumawa siya. Isang tawang mapakla. Kompanyon? Ano ako, aso? Lumapit siya sa akin. Amoy alak nga. At Yossi. Napaurong ako ng konti. Hindi po. Sabi po ng mama niyo. Ah, si mama. Siya na naman ang may pakana nito. Inangat niya ang baso. Akala ko inumin niya. Pero bigla niyang iwinasiwas yung laman ng baso diretso sa mukha ko.
Malamig na tubig. Nabasa ang buhok ko, ang damit ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ako makapagsalita. Nakatitig lang ako sa kanya, nanginginig sa lamig at sa galit na biglang kumulo sa dibdib ko. Ano, masarap ba? Sabi niya, may ngisi pa rin sa labi. Umalis ka na. Wala akong kailangan ng kung sino mang tagabantay, lalo na sa isang probinsyanang katulad mo na mukhang naligaw lang dito. Tapos, padabog niyang isinara ang pinto. Bagsak. Naiwan akong basang-basa, nakatayo sa labas ng kwarto niya, nanginginig. Ang lamig ng tubig, pero mas nanunuot ang lamig ng mga salita niya. Probinsyana? Mukhang naligaw. Ang kapal ng mukha niya. Doon ko nasabi sa sarili ko, punyeta. Ito na yata ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buong buhay ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kunin ang bag ko at umalis na lang. Pero paano si nanay? Paano si Totoy? Paano yung mga pangarap ko na kasing taas ng mga gusali sa lungsod Dipio? Napaupo ako ulit sa sahig, nanginginig pa rin. Ang luha, nag-uunahan ng tumulo sa mga pisngi ko, humahalo sa tubig na ipinaligo sa akin ng walang hiyang wancho na iyon. Hindi to ang trabahong inaasahan ko. Hindi talaga. Ang unang araw ko pa lang parang gusto ko nang umuwi. Pero may parte sa akin na nagsasabing, huwag Ali. Huwag kang susuko. Mayabang siya, bastos, walang modo. Pero hindi ako pinalaki ni nanay para umatras lang ng ganito kadali. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang likod ng palad ko. Tumayo ako. Kumatok ako ulit sa pinto niya. Malakas. Hoy, Wancho. Buksan mo tong pinto. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nagkakaintindihan. Walang sumagot. Pero alam kong narinig niya ako. Isang malalim na buntong hininga. Okay, Ali. Game on kung gusto niya ng away, ibibigay ko sa kanya. Akala niya siguro, dahil probinsyana ako, madali niya akong paalisin. Nagkakamali siya. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa mga taong mapangmata. Hindi ako aatras. Lalo na kung kapalit nito ang kinabukasan ng pamilya ko. Tinignan ko ang sarili ko. Basang-basa. Mukhang basang sisiw. Napangiti ako ng mapait. Sige lang, Wancho, bulong ko. Tingnan natin kung sino ang unang susuko sa ating dalawa. Dito magsisimula ang laban. Laban para sa trabaho, laban para sa dignidad, at kung suswertehin, laban para sa konting kapayapaan sa impyernong mansyon na to. Pagkatapos ng insidente ng pagbuhos ng tubig, nagkulong agad ako sa banyong malapit sa kusina. Hindi para maligo ulit, kundi para humagulgol ng walang nakakarinig. Basang-basa ang damit ko, nanginginig pa rin ako sa lamig at sa galit. Ang kapal. Ang kapal-kapal ng mukha ng Wancho na iyon. Akala mo kung sino. Paglabas ko ng banyo, tuyo na ang luha ko pero nag-aalab pa rin ang dibdib ko. Dumiretso ako sa kusina kung saan nadatnan ko si Manang Loida na naghahanda ng almusal. Manang, nasaan po ang telepono dito? Tanong ko, pilit pinapakalma ang boses. Bakit, iha? May tatawagan ka? Opo. Gusto ko pong makausap si Maam. Yung nanay ni Wancho. Itinuro niya ang telepono sa may gilid. Agad kong tinawagan ang numero ng opisina ni Senora. Ay, nakalimutan ko ang pangalan, basta nanay ni Wancho, na ibinigay sa akin ni Manang Loida. Ilang ring lang, may sumagot na sekretarya. Nagpakilala ako at sinabing kailangan kong makausap ang amo ko. Hello, Ali, boses ni Senora sa kabilang linya, walang bakas ng anumang emosyon. What is it? It's still early. Maam, pasensya na po sa abala. Pero gusto ko na po sanang umuwi, diretsahan kong sabi. Narinig kong bumuntong hininga siya. What happened? Did Wancho do something? Tila alam na niya. Malamang, sanay na siya sa mga kalokohan ng anak niya. Opo, Maam. Binuhusan niya po ako ng tubig. At hindi po yata kami magkakasundo. Mas mabuti pa po sigurong humanap na lang kayo ng iba. Nanginginig pa rin ang boses ko. Katahimikan sa kabilang linya. Akala ko, papayag na siya. Akala ko, makakaalis na ako sa impyernong to. Ali, sabi niya, mas malumanay na ngayon. I understand your frustration. Wancho can be difficult. But I'm asking you, please, give it chance.
Give him chance. He needs this. And frankly, I need this. If you stay for at least a month, I'll give you a bonus. A big one. Triple your supposed monthly salary. Natigilan ako. Triple. Ang laking pera nun. Kayang-kaya ng pambili ng gamot ni Totoy, pambayad sa mga utang ni nanay, at may matitira pa para sa maliit naming tindahan. Pero kapalit noon ang pagtitiis ko sa demonitong Wancho na yon. Pero maamdi. Just seriously, Ali. 1 month. If after 1 month, you still want to leave, I won't stop you. And you'll still get the bonus. Consider it hazard pay. May halong pakiusap at pagod sa boses niya. Napapikit ako. Inisip ko si nanay, si Totoy. Yung pag-asa nila sa akin. Hindi naman siguro ako mamamatay sa 1 buwan, di ba? Kakayanin ko to, para sa kanila. Sige po, ma'am. Susubukan ko po. 1 buwan. Thank you, Ali. I appreciate it, just be patient with him. Tapos, ibinaba na niya ang telepono. Huminga ako ng malalim. Okay, 1 buwan. 1 buwan ng pakikipagyera sa spoiled brat na yon. Pero may bonus. Malaking bonus. Kakayanin ko to. Bumalik ako sa tapat ng kwarto ni Wancho. Dala ko na ang isang maliit na tuwalya at pamunas. Kailangan kong linisin ang kalat niya. At kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ako basta-basta susuko. Kinabukasan, maaga akong gumising. Naligo ako sa banyo ng mga katulong. Pagbukas ko ng bote ng shampoo na bagong bili ko lang kahapon, napansin kong iba ang amoy. Amoy matamis. At malagkit. Punyeta, asukal. Nilagyan niya ng asukal ang shampoo ko. Halos mapamura ako sa banyo. Sino pa ba ang gagawa noon kundi ang magaling na si Wancho? Naghilamos na lang ako at nagmumog. Mamaya na ako bibili ulit ng shampoo. Shulfi, nakakainis. Pag-akyat ko sa taas, dala ang almusal niya. Sinigang na baboy, paborito raw niya, sabi ni Manang Loida, at kanin, sakto namang palabas siya ng kwarto niya. Mukhang bagong ligo, pero ang sama pa rin ang tingin sa akin. Oh, andyan ka pa pala, sabi niya, parang nagulat pa. Akala ko umuwi ka na sa lungga mo. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa maliit na mesa sa gilid ng hallway, kung saan ko dapat inilalapag ang pagkain niya. Sabi ni Manang Loida, ayaw daw niyang may pumapasok sa kwarto niya, lalo na ako. Habang inaayos ko ang plato at mga kubyertos, dumaan siya sa likod ko. Akala ko lalampasan niya lang ako. Pero bigla niyang sinagi yung tray na hawak ko. Nahulog lahat sa sahig. Ang sinigang kumalat. Ang kanin tumilapon. Ang mga plato nabasag. Oops, sorry. Bad, sabi niya, pero kitang-kita ko ang ngisi sa mga labi niya. Ang sarap niyang sakalin. Huminga ako ng malalim. 1, 2, 3. Okay lang po, Sir Wancho. Kasalanan ko po. Hindi po ako nag-iingat. Pinulot ko ang mga basag na piraso ng plato. Tanga ka kasi, sabi pa niya bago pumasok ulit sa kwarto niya. Naiwan akong mag-isang naglilinis ng kalat niya. Gusto kong umiyak sa inis, pero pinigilan ko. Hindi. Hindi niya ako makikitang mahina. Habang nagpupunas ako ng sahig, naramdaman kong may tumusok sa daliri ko. Maliit na bubog pala. Napangiwi ako sa sakit. Dinilaan ko na lang yung maliit na sugat. Sa mga sumunod na araw, parang naging contest ang buhay namin ni Wancho. Contest kung sino ang mas may pasensya. At contest kung sino ang mas maraming paraan para mainis ang isa't isa. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa may garden, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sisilong na sana ako nang marinig ko ang tawa ni Wancho mula sa bintana ng kwarto niya sa taas. Nakadungaw siya, naninigarilyo. Hoy, probinsyana! Ano, hindi ka pa tapos dyan? Baka naman malusaw ka sa ulan, sayang naman ang kutis lupa mo, sigaw niya, tawang-tawa. Tinaasan ko lang siya ng kilay. Imbes na sumilong, mas lalo ko pang binilisan ang pagwawalis. Basang-basa na ako, pero wala akong pakialam. Kung gusto niyang pagtawanan ako, sige lang. Basta ako, gagawin ko ang trabaho ko.
Nakita kong natigilan siya sandali, parang hindi inaasahan ang reaksyon ko. Tapos, umiling-iling na lang siya at pumasok na sa loob. May mga pagkakataon ding sinasabotahe niya ang banyo kapag alam niyang gagamitin ko. Minsan, nilock niya mula sa labas habang nasa loob ako. Buti na lang may bintana, kahit maliit, doon ako dumaan. Medyo napilayan pa yata ako sa pagtalon. Minsan naman, biglang nawawalan ng tubig habang nagsasabon ako. Siyempre, alam kong siya ang may kagagawan. Pumunta ako sa main switch ng tubig at tama nga ako, naka-off. May isang gabi, habang mahimbing na akong natutulog sa maliit na folding bed na inilatag ko sa labas ng kwarto niya, dahil yon ang utos ng nanay niya, dapat malapit ako, bigla akong nagising sa isang malakas na sigaw. Ah! Multo! Napabalikwas ako ng bangon. Pagtingin ko, nakatayo si Juancho sa may pinto ng kwarto niya, nakaputing kumot na may butas sa mata, parang iyong mga costume sa Halloween. Tinatakot niya ako. Sa halip na matakot, nainis ako. Juancho, 2:00 na ng madaling araw. Ano bang problema mo? Kung wala kang magawa, matulog ka na lang. Hindi nakakatuwa yung ginagawa mo, sigaw ko sa kanya. Natanggal niya yung kumot sa ulo niya. Mukhang nagulat siya sa reaksyon ko. Siguro akala niya magtititili ako sa takot. Bakit hindi ka natakot? Tanong niya, parang bata. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Mas nakakatakot pa yung itsura mo tuwing umaga kaysa dyan sa costume mo, sagot ko, tapos humiga na ulit ako at nagtalukbong. Narinig ko siyang bumuntong hininga bago pumasok ulit sa kwarto niya. Sa kabila ng lahat ng pang-aasar at pambubwisit niya, hindi ako umalis. Hindi ako nag-resign ulit. Sa bawat kalokohan niya, mas lalo lang tumitibay ang loob ko. Ako'y hindi umaatras, lalo na sa spoiled na tulad mo, yan ang palagi kong sinasabi sa sarili ko. Kailangan ko ng pera. Kailangan ako ng pamilya ko. At higit sa lahat, ayokong bigyan ng satisfaction ang mayabang na Juancho na iyon na mapaalis ako. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mga muebles sa sala, napansin kong nakatingin sa akin si Juancho. Nakaupo siya sa sofa, nanonood ng TV, pero ang mga mata niya nasa akin. Specifically sa kamay ko. May maliit na band-aid doon, sa daliri kong nasugatan ng bubog noong nakaraang araw. Hindi naman malala, pero medyo mahapdi pa rin. Nagkunwari akong hindi ko siya napapansin. Patuloy lang ako sa pagpupunas. Maya-maya, tumayo siya at lumapit sa akin. Akala ko, aasarin na naman niya ako o gagawa ng kalokohan. Pero nagulat ako sa tanong niya. Anong nangyari dyan sa kamay mo? Tanong niya, ang boses seryoso. Walang halong pang-aasar. Napatingin ako sa kamay ko, tapos sa kanya. Ah, ito ba? Wala to, nasugatan lang ng konti. Saan? Tanong niya ulit, nakatingin pa rin sa kamay ko. Nung nabasag yung plato. Yung nahulog ko. Bakit ba ako nautal? At bakit parang may iba sa titig niya ngayon? Hindi siya umimik. Tinitigan niya lang yung kamay ko ng ilang segundo. Tapos, tumalikod na siya at bumalik sa panonood ng Word. Ang weird niya. Akala ko, tatawanan niya ako o sasabihing buti nga sa'yo. Pero hindi. Tahimik lang siya. Napansin ko, sa mga sumunod na araw, parang medyo nabawasan ang pang-aasar niya. Nandyan pa rin yung mga pasaring at masasamang tingin, pero hindi na kasing lala ng dati. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang naglilinis ako o naghahanda ng pagkain niya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Naiinis pa rin ako sa kanya. Pero parang may kung anong nagsasabi sa akin na baka hindi naman siya ganun kasama. Baka may dahilan kung bakit siya ganun. O baka naman, nasasanay na lang talaga ako sa kabaliwan niya. Isang gabi, habang kumakain ako ng hapunan mag-isa sa kusina, lugaw na lang kasi tinatamad na akong magluto ng masarap para sa sarili ko, biglang pumasok si Juancho. Nagulat ako. Bihira siyang pumunta sa kusina. May instant noodles ba tayo? Tanong niya, diretso sa cupboard. Meron yata. Tingnan mo dyan, sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa lugaw ko. Kumuha siya ng isang cup noodles at nagpakulo ng tubig. Habang hinihintay niyang maluto yung noodles niya, naupo siya sa tapat ko. Ang awkward. Kami lang dalawa. Tahimik.
Bakit lugaw lang kinakain mo? Basag niya sa katahimikan. Wala lang. Tinatamad akong magluto eh. Akala ko ba, trabaho mong magluto? Para sa'yo. Pero para sa sarili ko, kahit ano na lang. Tumango-tango siya. Nang maluto na yung noodles niya, nagsimula na siyang kumain. Napansin kong ang bilis niyang kumain, parang gutom na gutom. Siguro, hindi na naman niya ginalaw yung inihanda kong hapunan para sa kanya kanina. Bakit ka pala pumayag magtrabaho dito? Tanong niya ulit, sa pagitan ng pagsipsip ng noodles. Nagulat ako sa tanong niya. Kailangan ko ng pera, diretsahang sagot ko. Para sa pamilya ko. Lahat naman ng tao kailangan ng pera. Pero mas kailangan namin. May sakit ang kapatid ko. At marami kaming utang. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi sa kanya to, siguro dahil sa pagod. O siguro dahil, sa unang pagkakataon, parang normal siyang kausap. Tumigil siya sa pagkain. Tumingin siya sa akin. Kahit na ganito ako kabasto sa'yo, tinitiis mo. Nagkibit balikat ako. Sanay na ako sa hirap, Wancho. At mas lalong sanay na ako sa mga taong katulad mo. Akala mo ba, ikaw lang ang mayabang sa mundo? Medyo natawa ako sa sinabi ko. Napangiti siya. Isang maliit na ngiti. Pero yun yata ang unang beses na nakita ko siyang umiti ng hindi mapang-asa. Isang totoong ngiti. At kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Bahala ka sa buhay mo, Wancho, sabi ko, umiti na rin. Basta ako, nandito lang. Hanggang sa magsawa ka, o hanggang sa matapos ang isang buwan ko. Tumawa siya ng mahina. Tingnan natin. Pagkatapos nun, nagpatuloy na kami sa pagkain. Tahimik ulit. Pero hindi na kasing awkward ng kanina. Parang may nabuong maliit na truce sa pagitan namin. Isang pansamantalang tigil putukan. Pero alam ko, bukas, balik na naman kami sa dati. Balik sa asaran, sa inisan. Pero at least, ngayong gabi, nakita ko na hindi lang pala sungay at buntot ang meron si Wancho. Meron din pala siyang konting puso. O baka epekto lang to ng lugaw at instant noodles. Sino ba namang mag-aakala na ang isang simpleng hapunan ng lugaw at noodles ay magiging simula ng kung anuman tong namumuong kakaibang pagtitinginan o pag-iirapan namin. Isa lang ang sigurado ko, hindi na ako takot kay Wancho. Naiinis? Pero takot? Hindi na. Unti-unti napapansin ni Wancho na hindi ako ordinaryong babae. At unti-unti napapansin ko rin na baka hindi siya ordinaryong demonito. Baka tao rin pala siya, katulad ko. Lumipas pa ang ilang linggo. Medyo nag-level up na ang samahan namin ni Wancho. Mula sa pagiging mortal na magkaaway, para na kaming aso't pusa na paminsan-minsan, nagkakasundo kapag parehong tinatamad mang-away. Hindi na niya ako binubuhusan ng tubig o nilalagyan ng asukal ang shampoo ko. Pero nandyan pa rin yung mga matatalim niyang tingin at sarcastic na komento. Ako naman, natuto na akong sagot-sagutin siya. Minsan nga, naunahan ko pa siyang mang-asa. Hoy, Wancho! Tanghali na, tulog ka pa rin? Akala mo hotel tong bahay niyo, sisigaw ko sa labas ng kwarto niya. Pake mo ba? Istorbo ka, isasagot niya, pero maya-maya lang, lalabas na rin siya, gusot-gusot pa ang buhok at mukha. Almusal mo, Sir Sungit, sabi ko sabay lapag ng tray. Minsan, upo siya sa maliit na mesa sa hallway at doon kakain habang ako, nagpupunas ng kung ano-ano sa paligid. Hindi na siya kasing arte ng dati na dapat iwan ko lang ang pagkain. Minsan nga, nagtatanong pa siya kung ano ang ulam. Isang gabi, mga 11:00 na yata, tapos na akong magligpit sa kusina at paakyat na sana ako para matulog sa folding bed ko sa labas ng kwarto ni Wancho, nang marinig ko siyang umuubo ng malakas mula sa loob. Hindi ordinaryong ubo. Parang hirap na hirap siyang huminga. Kinabahan ako. Kumatok ako. Wancho, okay ka lang? Walang sumasagot, pero rinig ko pa rin yung pag-ubo niya, tapos parang may bumagsak. Hindi na ako nagdalawang isip. Pinihit ko ang doorknob. Nakabukas. Ito yata ang unang beses na hindi niya nilock ang pinto niya. Pagpasok ko, nadatnan ko siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa kama, namumutla at pinagpapawisan. Hirap na hirap siyang huminga, hawak-hawak ang dibdib niya. Wancho, anong nangyayari sa'yo?
Nataranta ako. Lumapit ako agad sa kanya. Zai in-inhaler ko, hirap niyang sabi, itinuturo ang bedside table. Agad kong kinuha ang inhaler at ibinigay sa kanya. Ginamit niya iyon pero parang hindi pa rin sapat. Umuubo pa rin siya ng malakas at parang sumisikip lalo ang dibdib niya. Asthma attack to, sabi ko sa sarili ko. Naalala ko, minsan na ring inatake ng hika si Totoy. Teka lang, Wancho, gagawa ako ng paraan. Tumakbo ako palabas ng kwarto niya, diretso sa banyo. Binuksan ko ang gripo ng mainit na tubig sa shower hanggang sa umuusok na ito. Kumuha ako ng malaking tuwalya. Bumalik ako agad kay Wancho. Wancho, subukan mong huminga ng malalim. Dadalhin kita sa banyo. Yung steam, makakatulong yan, sabi ko habang inaalalayan ko siyang tumayo. Medyo mabigat siya, pero kinaya ko. Dinala ko siya sa banyo. Pinaupo ko siya sa gilid ng bathtub. Ang buong banyo, puno na ng steam. Kinuha ko yung tuwalya at itinakip sa ulo niya, parang nagsusuob. Hinga lang, Wancho. Hinga ng malalim. Nakatayo lang ako sa tabi niya, hinihimas ang likod niya. Rinig ko ang bawat paghinga niya, ang bawat pag-ubo. Ang putla-putla niya, at ang mga mata niya, parang takot na takot. Naaawa ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kasungitan niya, sa mga oras na to, para siyang isang batang nangangailangan ng tulong. Unti-unti, parang kumakalma ang paghinga niya. Nabawasan na rin ang pag-ubo niya. Maya-maya, inangat niya ang ulo niya. Medyo may kulay na ulit ang mukha niya. Okay na ko, sabi niya, medyo hinihingal pa. Salamat. Ngayon ko lang siya narinig na nagsabi ng salamat ng ganon kasinsero. Sigurado ka, tanong ko. Gusto mo dalhin kita sa ospital? Umiling siya. Hindi na. Sanay na ako dito. Matagal na akong hindi inaatake ng ganito kalala. Inalalayan ko siyang bumalik sa kwarto niya. Pinaupo ko siya sa kama. Kumuha ako ng baso ng tubig at ibinigay sa kanya. Salamat ulit, Ali, sabi niya pagkatapos uminom. Nakatingin siya sa akin, isang tingin na hindi ko pa nakikita dati. Parang may paghanga. O baka naman guni-guni ko lang. Wala iyon, sagot ko. Trabaho ko naman to, di ba? Sinubukan kong magbiro para gumaan ang atmosphere. Hindi siya ngumiti. Seryoso pa rin ang mukha niya. Hindi. Ibang klase yung ginawa mo. Ngayon lang ako inalagaan ng ganito. Natigilan ako. Anong ibig niyang sabihin? Yung mga magulang niya? Si Manang Loida. Nasaan ba ang mga magulang mo, tanong ko. Hindi ba dapat sila ang nandito? Nag-iwas siya ng tingin. Lagi silang busy. Sanay na akong mag-isa. May lungkot sa boses niya. Ngayon ko lang narinig yung lungkot na iyon. Hindi ako umimik. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Tahimik lang kami ng ilang minuto. Bakit ka nga pala nagkaroon ng asthma? Tanong ko, para lang may mapag-usapan. Nagkibit balikat siya. Ewan. Bata pa lang daw ako, meron na. Minsan, kapag sobrang stress o pagod, umaatake. Dapat nag-iingat ka. Huwag kang masyadong magpuyat o manigarilyo. Bigla akong naging parang nanay niya. Napatingin siya sa akin tapos bahagyang ngumiti. Yung totoong ngiti na naman. Napo, Nay Ali. Natawa ako. Si Raulo. Nagtawanan kami ng mahina. Ang gaan sa pakiramdam. Parang ngayon lang kami totoong nagkausap, walang halong asaran o inisan. Alam mo, Ali, sabi niya, maseryoso na ulit. Minsan, naiinggit ako sa'yo. Nagtaka ako. Sa akin. Bakit naman? Kasi parang alam mo kung ano ang gusto mo sa buhay. May pamilya kang inaalala. May mga pangarap ka. Ikaw ba, wala? Umiling siya. Hindi ko alam. Dati, akala ko alam ko. Pero ngayon parang wala na akong direksyon. Tumingin siya sa malayo, parang may malalim na iniisip. Naawa ako bigla sa kanya. Akala ko, perpekto na ang buhay niya dahil mayaman sila. Pero mukhang mas marami pa siyang problema kaysa sa akin. Lahat naman tayo, naliligaw minsan, Wancho, sabi ko. Ang importante, alam mo kung paano bumalik sa tamang daan. Tumingin siya sa akin.
Paano kung hindi ko na alam kung nasaan ang tamang daan? Eh di magtanong ka, sabi ko, umiti. O kaya, humanap ka ng kasamang maglalakad. Para hindi ka nag-iisa. Hindi siya sumagot pero nakatitig lang siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Sige na, Wancho. Magpahinga ka na, sabi ko, tumayo na. Dito lang ako sa labas kung kailangan mo ulit ako. Ali, tawag niya bago ako makalabas ng pinto. Lumingon ako. Huwag ka munang umalis, sabi niya, mahina ang boses. Dito ka lang. Please. Nagulat ako. Pero nakita ko ang lungkot at takot sa mga mata niya. Parang ayaw niyang maiwang mag-isa. Bumuntong hininga ako. CJ. Pero kukuha lang ako ng unan at kumot ko. Bumalik ako dala ang mga gamit ko. Hindi na ako sa folding bed humiga. Umupo ako sa isang maliit na sofa sa gilid ng kwarto niya. Matulog ka na, sabi ko sa kanya. Humiga na siya, pero nakatingin pa rin sa akin. Salamat talaga, Ali. Ninitian ko lang siya. Maya-maya, nakatulog na rin siya. Pinagmasdan ko siya. Ang amo ng mukha niya kapag tulog. Parang hindi siya yung mayabang at masungit na Wancho na kilala ko. Parang ibang tao. Buong gabi, binantayan ko siya. Paminsan-minsan, tinitingnan ko kung okay lang ang paghinga niya. Hindi ako masyadong nakatulog pero okay lang. Ang importante, okay na siya. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Nakita kong mahimbing pa rin ang tulog ni Wancho. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto niya para hindi siya magising. Naghanda ako ng almusal niya, arroz caldo, para mainit sa tiyan. Pag-akyat ko, gising na siya. Nakaupo sa kama, nakatingin sa bintana. Good morning, bati ko. Almusal mo. Lumingon siya sa akin. Ngumiti siya. Yung totoong ngiti ulit. Good morning, Ali. Ang bango niyan, arroz caldo. Para sa'yo. Inilapag ko ang tray sa bedside table niya. Salamat. Tumingin siya sa akin. Salamat sa lahat kagabi. Wala ayun. Basta huwag mo nang ulitin, ha? Alagaan mo iyang sarili mo. Tumango siya. Opo, Nay Ali. Natawa na naman kami. Habang kumakain siya, nagkwentuhan kami. Nagtanong siya tungkol sa pamilya ko, sa probinsya. Naikwento ko sa kanya si nanay, si Totoy, pati na rin si tatay na jeepney driver dati, na maagang pumanaw. Nakikinig lang siya, paminsan-minsan, nagtatanong. Ang tatay ko, jeepney driver dati, sabi ko, habang nakatingin sa malayo, naaalala ang mga masasayang araw namin noon. Paborito niyang kanta yung Manila ng hotdog. Lagi niyang pinapatugtog yun sa jeep niya. Sabi niya, balang araw, dadalhin niya kami ni nanay sa Maynila para mamasyal. Napangiti ako ng mapait. Hindi na nangyari. I'm sorry, sabi ni Wancho, mahina. Okay lang. Matagal na iyon. Tumingin ako sa kanya. Ikaw? Anong pangarap mo dati? Nag-isip siya. Dati gusto kong maging piloto. Gusto kong lumipad, makita ang buong mundo. Bakit hindi mo tinuloy? Nagkibit balikat siya. Ewan. Sabi ni Papa, wala raw pera doon. Dapat daw, sa negosyo ako. Yun ang mas praktikal. Pero yun ba ang gusto mo? Umiling siya. Hindi. Katahimikan ulit. Parang ang dami naming nadidiskubre sa isa't isa. Mga bagay na hindi namin inaakalang malalaman namin. Alam mo, Wancho, sabi ko. Hindi pa huli ang lahat. Bata ka pa. Pwede mo pa ring abutin yung mga pangarap mo. Tumingin siya sa akin, parang nag-iisip. Sa tingin mo? Naman. Ngumiti ako. Basta maniwala ka lang sa sarili mo. Pagkatapos niyang kumain, nagpaalam siyang maliligo na. Naiwan akong nagliligpit ng pinagkainan niya. Napansin ko, parang gumaan ang pakiramdam ko. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nagkakasundo kami. Kapag hindi kami nag-aaway. Maya-maya, lumabas siya ng banyo, bihis na. Ali, tawag niya. Bakit? Gutom pa ako. Natawa ako. Ang takaw mo naman. Kakakain mo lang ng arroz caldo, Konting-konti lang yun eh.
Nagpout pa siya, parang bata. Ano bang gusto mong kainin? Kahit ano. Instant noodles. Na naman? Pero natawa na lang ako. Sige na nga. Pero last na iyan, ha? Baka ma-high blood ka niyan. Bumaba kami sa kusina. Nagluto kami ng instant noodles, siya ang nagtimpla, ako ang nagbantay. Habang kumakain kami sa mesa, nagkukulitan kami. Nag-aasaran, pero yung asaran na maihalong lambing. Ang sarap ng tawanan namin. Yung tawa na galing talaga sa puso. Hindi ko namalayan, unti-unti, parang may kung anong tumutubo sa dibdib ko. Isang mainit na pakiramdam. Isang kilig. Hindi pwede. Si Wancho to, yung mayabang, masungit, at spoiled brat na Wancho. Pero iba na siya ngayon. O baka naman, ako ang nagbabago. Habang pinapanood ko siyang tumatawa, napaisip ako. Pwede pala. Pwede pala siyang maging mabait. Pwede pala kaming maging magkaibigan. O baka higit pa? Napailing ako sa sarili kong iniisip. Ano ba tong nangyayari sa akin? Huwag kang assuming, Ali. Baka mabait lang siya ngayon dahil tinulungan mo siya kagabi. Bukas, baka balik na naman siya sa dati niyang ugali. Pero kahit na ano pa ang mangyari bukas, ang importante, ngayong araw, nakita ko ang ibang side ni Wancho. Isang side na hindi ko inaakalang meron siya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimulang tumibok ng kakaiba ang puso ko. Isang tibok na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang tibok na nagsasabing baka posible. Baka posibleng mahulog ang loob ko sa isang katulad niya. Punyeta! Mukhang mas malala pa yata to kaysa sa asthma attack niya. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng asthma attack ni Wancho ay kakaiba. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Si Wancho, hindi na kasing sungit ng dati. Madalas na kaming nagkakausap, nagkukulitan, at kung minsan pa nga, nagkakatawanan na parang matagal na kaming magkakilala. Yung mga pader na itinayo niya sa paligid niya, unti-unti kong nararamdamang bumabagsak. At ako naman, yung puso kong dati bato dahil sa hirap ng buhay, parang unti-unti na ring lumalambot para sa kanya. Hindi ko maamin sa sarili ko, pero kinikilig ako. Kinikilig ako kay Wancho, ang spoiled brat na akala ko'y magiging bangungot ng buhay ko. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, biglang may humintong isang magarang pulang kotse sa tapat ng gate. Bumaba mula rito ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, maputi, at ang buhok, kulay blonde na parang araw. Nakasuot siya ng mamahaling bestida at high heels na parang laging handang rumampa. Maganda siya, yun ang hindi ko maipagkakaila. Parang artista sa pelikula. Nakita kong nagmamadaling lumabas si Manang Loida para salubungin siya. Nag-uusap sila saglit, tapos pinapasok na ni Manang Loida ang babae sa loob ng mansyon. Sino kaya siya? Bisita. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagdidilig, pilit iwinawaksi sa isip ko ang babaeng yon. Pero maya-maya lang, narinig ko ang boses ni Wancho mula sa may veranda. Masaya ang boses niya, parang biglang sumigla. Isang sigla na hindi ko pa naririnig dati. Tanya! What a surprise! Bakit hindi ka nagsabing darating ka? Napalingon ako. Nakita ko si Wancho, nakatayo sa veranda, at kayakap niya yung babaeng maganda. Yakap na mahigpit. Parang matagal silang hindi nagkita. Parang may something sa kanila. Biglang kumirot ang dibdib ko. Isang kirot na hindi ko maintindihan. Bakit? Ano to? Selos? Ako magsiselos? Kanino? Kay Wancho. Impossible. Nakita kong bumaba sila sa hardin, papalapit sa direksyon ko. Yung babae, si Tanya pala ang pangalan, nakakapit pa rin sa braso ni Wancho. Tumatawa sila, nag-aasaran. Parang wala silang ibang nakikita sa paligid. Parang sila lang ang tao sa mundo. Napatigil ako sa pagdidilig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Aalis ba ako? Magpapatuloy? Bigla akong na-conscious sa itsura ko. Nakalumang t-shirt lang ako at shorts, medyo may mansa pa ng lupa. Ang buhok ko, nakapusod lang ng basta-basta. Ang layo ng itsura ko sa Tanya na iyon na parang model. Napansin yata ako ni Wancho. Oh, Ali. Andyan ka pala. Medyo nagulat pa siya.
Si Tanya nga pala. Tanya, si Ali. Umiti sa akin si Tanya. Isang ngiting matamis, pero parang may halong pangmamata. O baka naman, praning lang ako. Hi, Ali. So, you're the companion? Medyo may diin yung salitang key companion. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. She's helping out while I'm resting, sagot ni Wancho, medyo alanganin ang ngiti. Oh, I see. That's nice. Tumingin ulit sa akin si Tanya. Saan ka galing, Ali? I mean, your province. Sa Mabini po, sagot ko, pilit nang umingiti. Mabini? Where's that? Never heard of it, see. Tapos, tumawa siya ng mahina. Parang ang dating sa akin, isang hamak na probinsyana lang pala. Nainis ako bigla. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong mag-iskandalo. Tara, Tanya, pasok tayo sa loob. Ipaghahanda kita ng merienda, aya ni Wancho, parang gusto nang tapusin ang usapan. Hinila na niya si Tanya papasok ng mansyon. Hindi na sila lumingon sa akin. Naiwan akong nakatayo doon, hawak-hawak pa rin ang hose. Parang biglang nawala lahat ng kilig na naramdaman ko kanina. Napalitan ng inis, lungkot at selos. Inaamin ko na. Nagsiselos ako. Nagsiselos ako kay Tanya. Nagsiselos ako dahil sa paraan ng pagtingin ni Wancho sa kanya. Nagsiselos ako dahil sa paraan ng pagyakap nila sa isa't isa. Punyeta! Nahuhulog na nga yata talaga ako kay Wancho. At ngayon, may karibal pa ako. Isang karibal na ubod ng ganda at mukhang mayaman. Paano ako lalaban doon? Kinagabihan, special ang dinner. Si Tanya pala ang ex-girlfriend ni Wancho. At mukhang gusto niyang makipagbalikan. Halata sa mga kilos niya, sa mga tingin niya kay Wancho. At si Wancho naman, parang okay lang sa kanya. Parang natutuwa pa nga siya. Nandoon din ang nanay ni Wancho, si Senora Elena. Bihira siyang umuwi ng maaga, pero dahil nandyan si Tanya, mukhang nag-effort siyang umuwi. At base sa mga ngiti niya, mukhang boto siya kay Tanya para kay Wancho. Ako. Heto, taga-silbi. Tagakuha ng plato, tagasalok ng kanin, tagabuhos ng tubig. Parang invisible ako sa paningin nila. Lalo na sa paningin ni Wancho. Kanina lang, ang sweet-sweet niya sa akin. Ngayon, parang hindi niya ako kilala. So, Tanya, I heard your family is planning to expand your business in Europe. That's wonderful, sabi ni Senora Elena, tuwang-tuwa. Yes, tita. Papa wants me to handle the Paris branch soon, sagot ni Tanya, maihalong yabang. It's a bit stressful, but exciting. Wancho, you should visit me there. We can go sightseeing, shopping di. Sounds fun, sagot ni Wancho, ngumiti. Napayuko na lang ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Parang pinipiga ang puso ko. Gusto ko nang umalis sa hapagkainan na yon. Gusto ko nang magkulong sa kwarto ko at umiyak. Habang kumakain sila, panay ang parinig sa akin ni Tanya. Ali, can you get me more water, please? And make it quick, ha? Ali, this spoon is a bit dirty. Can you change it? Ali, are you sure you washed your hands before serving the food? Lahat yon, sinasabi niya nang may matamis na ngiti. Pero ramdam ko ang pang-iinsulto sa bawat salita niya. Si Wancho naman, walang kibo. Parang hindi niya naririnig ang mga parinig ni Tanya. O baka naman, ayaw niya lang akong ipagtanggol. Hindi ko na kinaya. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam agad ako kay Manang Loida na masama ang pakiramdam ko. Dumiretso ako sa maliit na kwarto ko sa mailikod bahay. Doon, humagulgol ako ng humagulgol. Ang sakit. Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Dahil ba umasa ako? Umasa akong may something special na sa amin ni Wancho. Ang tanga-tanga ko. Maya-maya, may kumatok sa pinto ko. Si Manang Loida. Ali, iha, okay ka lang ba? Tanong niya, nag-aalala. Okay lang po, Manang. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gamot? Wag na po, Manang. Pahinga lang po siguro to. Tumango si Manang Loida. Siya nga pala, Ali. Kinausap ako ni Senora Elena kanina.
Sabi niya, baka raw pwede ka nang umuwi sa probinsya niyo. Natigilan ako. Pinapaalis na nila ako. Dahil dumating na si Tanya? Dahil hindi na nila ako kailangan? Po. Bakit daw po? Hindi niya sinabi ang dahilan. Pero parang masaya na ulit si Sir Juancho dahil kay Maam Tanya. Baka raw hindi ka na niya kailangan. Parang sinaksak ang puso ko. Ganun na lang yon. Pagkatapos ng lahat, itatapon na lang nila ako na parang basura. Sige po, Manang. Kakausapin ko po si Senora Elena bukas. Pag-alis ni Manang Loida, mas lalo akong napaiyak. Ang sakit. Ang bigat sa dibdib. Akala ko may halaga na ako sa kanila. Akala ko may puwang na ako sa buhay ni Juancho. Akala ko lang pala lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Inisip ko ang lahat. Siguro nga tama si Senora Elena. Siguro nga dapat na akong umuwi. Ano pa bang gagawin ko dito? Masasaktan lang ako lalo. Kinabukasan, maaga akong gumising. Pinilit kong maging normal ang lahat. Naghanda ako ng almusal. Pero hindi ko na dinala sa kwarto ni Juancho. Hinayaan ko na lang si Manang Loida ang mag-asikaso. Pagkatapos kong maglinis, naglakas loob akong kausapin si Senora Elena. Nasa study room siya, nagbabasa ng papeles. Maam. Kumatok ako. Come in, Ali. Maam, gusto ko lang po sanang magpaalam. Naisip ko po, siguro nga po, oras na para umuwi na ako sa amin. Tumingin siya sa akin. Are you sure, Ali? Akala ko ba, 1 month? Opo, Maam. Pero mukhang okay na naman po si Sir Juancho. At nami-miss ko na rin po ang pamilya ko. Palusot ko. Tumango siya. All right. If that's what you want. Manang Loida will give you your salary, pati na rin yung bonus na pinangako ko. You've been a great help, Ali. Salamat po, Maam. Yumuko ako at lumabas na ng study room. Parang nabunutan ako ng tinik, pero kasabay noon, parang dinudurog ang puso ko. Aalis na ako. Aalis na ako sa mansyon na to, aalis na ako sa buhay ni Juancho. Buong araw, inayos ko ang mga gamit ko. Konti lang naman yon. Habang nag-iimpake ako, hindi ko maiwasang maalala ang mga nangyari sa mansyon na to. Yung unang araw ko, yung mga asaran namin ni Juancho, yung asthma attack niya, yung mga tawanan namin. Lahat yon parang panaginip na lang. Kinagabihan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pumunta ako sa hardin. Doon sa paborito kong upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Doon ako umiyak ng umiyak. Umiyak ako dahil sa sakit, sa panghihinayang, sa selos, sa lahat-lahat na. Ali. Nagulat ako. Si Juancho. Nakatayo sa likod ko. Paano niya nalaman na nandito ako? Pinunasan ko agad ang mga luha ko. Oh, Juancho. Anong ginagawa mo dito? Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Nakita kitang lumabas. Bakit ka umiiyak? Umiling ako. Wala to, napuwing lang ako. Sinungaling. Tinitigan niya ako. Ali, alam kong hindi lang yan. May problema ba? Hindi ako sumagot. Ayokong sabihin sa kanya ang totoo. Ayokong malaman niyang nasasaktan ako dahil sa kanya, dahil kay Tanya. Aalis na ako, Juancho, sabi ko na lang diretsahan. Bukas na bukas din. Natigilan siya. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Aalis? Bakit? Kailangan ko nang umuwi. Namimiss na ako ng pamilya ko. Pero yung usapan natin? Yung 1 buwan? Okay na yon. Pumayag na ang mama mo. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na tibok ng puso ko. Dahil ba kay Tanya, bigla niyang tanong. Napatingin ako sa kanya. Nahalata niya. Hindi, mabilis kong sagot. Wala siyang kinalaman dito. Ali, look at me. Hinawakan niya ang baba ko para mapatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya, puno ng lungkot. Wala nang kami ni Tanya, Ali. Matagal na. Ex ko siya. Pero hanggang doon na lang yon. Hindi ako umimik.
Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Pero kung aalis ka, sabi niya, ang boses nanginginig. Kung aalis ka, Ali, masasaktan ako. Natigilan ako. Ano raw? Masasaktan siya. Masasaktan ako, Ali. Dahil nasanay na akong nandyan ka. Nasanay na akong kasama ka. Nasanay na akong may Ali sa buhay ko. Napatingin ako sa mga mata niya. Seryoso siya. Walang halong biro. At sa mga matang yon, nakita ko ang takot. Takot na mawala ako. Wanchoti. Kung aalis ka, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang higpit ng hawak niya. Please, Ali. Huwag kang umalis. Ang puso ko parang sasabog na sa sobrang bilis ng tibok. Totoo ba to? Totoo bang ayaw niyang umalis ako? Totoo bang may nararamdaman din siya para sa akin? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Gulong-gulo ang isip ko. Ang sakit na nararamdaman ko kanina, napalitan ng pag-asa. Pero paano si Tanya? Paano yung sinabi ni Senora Elena? Wancho, hindi ko alam di. Just think about it, Ali. Please. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Bigyan mo pa tayo ng pagkakataon. Tayo? May tayon ba? Bago pa ako makasagot, biglang may tumawag sa pangalan ni Wancho mula sa loob ng mansyon. Si Tanya. Agad binitawan ni Wancho ang mga kamay ko. Tumayo siya. I need to go. Pero please, Ali. Pag-isipan mo. Tapos, nagmamadali na siyang pumasok sa loob. Naiwan akong mag-isa ulit. Pero ngayon, hindi na ako umiiyak. Ang puso ko, puno ng pagkalito, pero kasabay noon, puno rin ng isang bagong pag-asa. Aalis ba ako? O mananatili? Bahala na si Batman. Ang alam ko lang, ang gabing yon, mas lalong naging komplikado ang lahat. Kinabukasan, kahit anong pilit ni Wancho, kahit anong pakiusap niya na manatili ako, buo na ang desisyon ko. Aalis ako. Hindi dahil sa wala na akong nararamdaman para sa kanya, punyeta, mas lalo pa nga yatang lumalalim. Kundi dahil sa tingin ko, yun ang tama. Tama para sa akin at baka tama rin para sa kanya. Masyadong komplikado ang lahat. Nandyan si Tanya, nandyan ang nanay niya na halatang boto kay Tanya. At ako. Isa lang hamak na probinsyana na napadpad sa magulo nilang mundo. Ali, please. Pag-usapan natin to, sabi ni Wancho, nakaharang sa pintuan ng kwarto ko habang hawak ko na ang duffel bag ko. Ang mga mata niya, puno ng pakiusap ng lungkot. Kagabi, pagkatapos ng usapan namin sa hardin, hindi na kami muling nagkita. Umiwas ako. Umiwas siya. Pareho kaming litong-lito. Wancho, tapos na. Nakapagdesisyon na ako, sabi ko, pilit pinatatag ang boses ko. Ayokong makita niyang nasasaktan din ako. Salamat sa lahat. Pero kailangan ko nang umuwi. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko, pero umiwas ako. Ali naman. Akala ko buddy. Akala mo lang yun, Wancho, putol ko sa kanya. Mas mabuti na to, para sa ating dalawa. Ang sakit. Ang sakit sabihin ng mga salitang iyon, pero kailangan. Nakita kong may namumuong luha sa mga mata niya. Parang gusto kong bawiin lahat ng sinabi ko. Parang gusto ko siyang yakapin at sabihin, Wancho, mahal na kita. Dito lang ako. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Bumuntong hininga siya. Isang malalim na buntong hininga na puno ng pagsuko. CJ, kung yan talaga ang gusto mo. Tumabi siya para makadaan ako. Hindi na ako lumingon. Ayokong makita ang mukha niya. Baka hindi ko nakayanin. Dala-dala ang bag ko, bumaba ako ng hagdan. Sinalubong ako ni Manang Loida. May hawak siyang sobre. Ali, iha. Ito na yung sahod mo, pati yung bonus. Sigurado ka na ba talaga? Tanong niya, may lungkot din sa boses. Naging malapit na rin kami sa isa't isa. Tumango ako. Opo, Manang. Salamat po sa lahat. Niyakap ko siya. Pakisabi na lang po kay Senora Elena, salamat po ulit. Mag-iingat ka, iha, sabi ni Manang Loida, na iiyak na rin. Paglabas ko ng gate ng mansyon, parang nabunutan ako ng malaking tinik,
pero kasabay noon, parang may malaking parte ng puso ko ang naiwan sa loob. Sumakay ako ng taxi papuntang terminal ng bus. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang lahat ng nangyari parang isang panaginip. Isang magulo, masakit, pero may kilig na panaginip. Panaginip na kailangan ko ng gisingan. Pagdating ko sa Girgis, mabini, sinalubong ako ni Nanay at Totoy. Tuwang-tuwa sila. Lalo na si Totoy nang makita niya ang maliit na robot na pasalubong ko. Si Nanay naman, hindi mapakali sa kakatanong kung kamusta ang trabaho ko, kung bakit ang bilis kong umuwi. Sinabi ko na lang natapos na ang kontrata ko at nagbigay sila ng malaking bonus. Ayokong mag-alala pa siya. Bumalik ako sa dati kong buhay. Nagtinda ulit ako sa maliit naming sari-sari store. Nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Inalagaan si Totoy. Pero iba na. Parang may kulang. Gabi-gabi, bago ako matulog, naaalala ko si Juancho. Yung mga ngiti niya, yung mga asaran namin, yung mga tingin niyang nakakatunaw. Punyeta, miss na miss ko na siya. Akala ko, paglipas ng mga araw, makakalimutan ko rin siya. Akala ko, babalik din sa normal ang lahat. Pero hindi. Bawat sulok ng bahay namin, bawat ingay ng jeep na dumadaan, naaalala ko siya. Yung mga pangarap niyang maging piloto, yung mga lungkot sa mata niya kapag naaalala niya ang pamilya niya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng paninda sa tindahan, may humintong tricycle sa tapat. Bumaba mula roon ang isang lalaking pamilyar. Nakaputing t-shirt, maong na pantalon, at may dalang malaking backpack. Pawisan siya, medyo magulo ang buhok, at halatang pagod sa biyahe. Pero kahit ganoon, ang gwapo pa rin niya. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Si Juancho. Anong ginagawa niya dito? Juancho, nauutal kong tanong. Ngumiti siya. Yung ngiting nakakabaliw. Hi, Ali. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko ulit, hindi pa rin makapaniwala. Para akong nananaginip. Sinundan kita, diretsahan niyang sagot. Sinundan? Paano? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nagtanong-tanong ako. Kay Manang Loida. Sa mga kapitbahay niyo doon sa mansyon. Medyo nahirapan nga akong hanapin tong Birgit. Mabini. Ang layo pala. Huminga siya ng malalim. Grabe, ang init dito. At ang daming manok. Natawa siya ng bahagya, pinupunasan ang pawis sa noo niya. Natawa na rin ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gulat. Tuwa. Kilig. Lahat na yata. Bakit ka nandito? Lumapit siya sa akin. Tinitigan niya ako sa mata. Ali, hindi ako sanay doon na wala ka. Sinubukan ko. Pero hindi ko kaya. Mas ayokong mawala ka sa buhay ko. Natigilan ako. Ang puso ko parang gustong kumawala sa dibdib ko. Totoo ba tong naririnig ko? Sakto namang lumabas si Nanay mula sa loob ng bahay. Nagulat din siya nang makita si Juancho. Ali, sino yung bisita mo? Aba, ang gwapong bata ah. Artista ba yan? Bulong niya sa akin, pero rinig naman ni Juancho. Napakamot ng ulo si Juancho. Magandang hapon po. Ako po si Juan Carlos. Juancho na lang po. Kaibigan po ni Ali. Ay, kaibigan lang ba? Makahulugang tanong ni Nanay, nakangiti. Halika, iho, pumasok ka muna. Mainit dito sa labas. Pumasok kami sa loob ng bahay. Agad namang naglabas si Nanay ng malamig na tubig at biskwit. Si Totoy naman tuwang-tuwa kay Juancho. Kinuwento pa niya yung robot na bigay ko. Habang nag-uusap sila Nanay at Juancho, hindi ko maiwasang mapangiti. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam. Si Juancho nandito. Sa bahay namin. Sa probinsya. Maya-maya, nagsimula nang dumating ang mga usisera naming kapitbahay. Si Aling Nena, si Aling Puring, si Mang Kanor. Lahat sila nagtatanong kung sino yung mestizong bisita ni Ali. Sino yung mestizong yan, Ali? Boyfriend mo, tanong ni Aling Nena, kilig na kilig. Ang gwapo naman. Saan mo nabingwit yan? Segunda naman ni Aling Puring. Namula ako sa hiya. Si Juancho naman, umingiti lang.
Parang sanay na siya sa mga ganitong eksena. Siguro, sa mansyon nila, laging may mga bisitang sikat. Nang medyo humupa na ang mga tsismosa, naiwan kaming tatlo ni Nanay at Wancho sa sala. Iho, saan ka ba talaga galing? At bakit mo naman naisipang sundan itong si Ali? Tanong ni Nanay, seryoso na ngayon. Tumingin sa akin si Wancho tapos kay Nanay. Huminga siya ng malalim. Tita. Nay. Mahal ko po si Ali. Halos mabilaukan ako sa iniinom kong tubig. Si Nanay naman, nanlaki ang mga mata. Mahal mo ang anak ko? Tumango si Wancho. Opo. Alam ko po, mabilis. Alam ko po, marami kaming pinagdaanan. Pero sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Tumingin ulit siya sa akin. Ali, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Alam kong nasaktan kita. Pero nandito ako ngayon para bumawi. Para patunayan sa'yo na seryoso ako. Hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang yon parang musika sa pandinig ko. Pero kasabay noon, may takot pa rin sa dibdib ko. Paano kung panandalian lang to? Paano kung magsawa rin siya sa buhay dito sa probinsya? Wancho, hindi madali to, sabi ko, nanginginig ang boses. Iba ang buhay dito. Simple lang. Walang luho. Baka hindi ka magtagal. Hindi mahalaga sa akin yon, Ali, sabi niya, hinawakan ang mga kamay ko. Ang mahalaga, kasama kita. Handa akong matuto. Handa akong mag-adjust. Basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tumingin ako kay Nanay. Nakangiti siya. Isang ngiting nagsasabing, anak, sundin mo ang puso mo. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Wancho. Sa mga mata niyang puno ng pag-asa, ng pagmamahal. Pero paano si Tanya? Paano ang mama mo? Si Tanya, kinausap ko na. Tinapos ko na kung anuman ang akala niyang meron pa kami. Si mama kakausapin ko rin siya. Ipapaunawa ko sa kanya. Ang importante, Ali, ikaw. Ikaw ang gusto ko. Ang mga luha, nagsimula na namang tumulo sa mga mata ko. Pero ngayon, hindi na luha ng sakit. Luha ng saya. Ng pag-asa. Wanchoti. Ali, isa lang ang tanong ko. At sana, sagutin mo ako ng tapat. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang mga kamay niya, mas lalong humigpit ang hawak sa mga kamay ko. Ano iyon? Mahal mo rin ba ako? Natigilan ako. Ang tanong na matagal ko nang gustong marinig. Ang tanong na matagal ko nang gustong sagutin. Ang buong paligid parang biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang mga mata ni Wancho na naghihintay ng sagot ko. Si Nanay, nakangiti lang sa gilid, parang alam na ang isasagot ko. Si Totoy, nakatingin lang sa amin, hawak-hawak ang robot niya. Ang mga kapitbahay, sigurado akong nakikinig sa labas ng bintana. Pero sa mga sandaling yon, wala akong ibang nakikita kundi si Wancho. Si Wancho na sinundan ako. Si Wancho na handang iwan ang lahat para sa akin. Si Wancho na mahal ko. Ngumiti ako. Isang ngiting puno ng pagmamahal. Wancho, sabi ko, ang boses, nanginginig pa rin, pero puno na ng kasiguraduhan. Mahal din kita. Nakita kong lumiwanag ang mukha ni Wancho. Isang ngiting abot tenga. Niyakap niya ako ng mahigpit. Niyakap ko rin siya. Sa mga sandaling yon, parang kami lang ang tao sa mundo. Parang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, nawala. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung mahal mo rin ako, bulong niya sa tainga ko. At ngayong sinabi mo na hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Natawa ako habang umiiyak. Ang gulo ng emosyon ko. Pero isa lang ang sigurado ko, masaya ako. Sobrang saya ko. Ang pag-ibig, minsan talaga, hindi mo inaasahan kung saan at kailan darating. Minsan, darating siya sa anyo ng isang spoiled brat na magpapahirap sa'yo. Pero minsan din, yung spoiled brat na iyon, siya pala ang magbibigay ng kulay at saya sa buhay mo. Si Wancho. Ang lalaking akala ko'y bangungot ko, siya pala ang katuparan ng mga pangarap ko. At dito, sa simpleng bahay namin sa Girjiv. Mabini, sa harap ng nanay ko, ng kapatid ko, at ng mga usiserang kapitbahay, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay naming dalawa.
Isang kabanata na puno ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng maraming manok. Ang desisyon ni Juancho na manatili sa Girviv Mabini ay naging usap-usapan sa buong baryo. Sino ba namang hindi magtataka? Isang mestizong taga Maynila, anak mayaman, biglang tumira sa isang simpleng bahay sa probinsya, kasama ang pamilya ng isang ordinaryong dalaga. Parang eksena sa teleserye, sabi nga ni Aling Puring. Sa umpisa, hindi naging madali para kay Juancho. Sanay siya sa buhay prinsipe sa mansyon nila. Dito, kailangan niyang mag-igib ng tubig sa poso dahil mahina ang tulo ng tubig sa gripo namin, lalo na kapag umaga. Kailangan niyang matulog sa banig sa sahig dahil yung papag na tinutulugan ko, ibinigay ko muna sa kanya, pero mas pinili niyang sa sahig na lang daw, tabi kami tabi ng kama ko. Kailangan niyang kumain ng mga simpleng pagkain, tuyo, itlog, gulay na kinuha lang sa bakuran. Wala ng steak, wala ng pasta, wala ng imported chocolates. Pero ni minsan, hindi ko siya narinig na nagreklamo. Bagkus, nakita ko ang determinasyon sa mga mata niya na matuto, na mag-adapt. Tinuruan siya ni nanay kung paano magsaing sa kalan de kahoy. Sinamahan niya si tatay, pinsan ni nanay na parang tatay ko na rin, sa pangingisda sa ilog. Natuto siyang mamalengke kasama ko, at kahit na pinagtitinginan siya ng mga tao, at kinikilig ang mga tindera, ngumingiti lang siya at tinutulungan akong magbuhat ng mga pinamili namin. Uy, Juancho, ang bigat niyan, ako na, sabi ko minsan nang buhatin niya yung isang kaing ng mangga. Kaya ko to, Ali. Workout na rin, sagot niya, ngingiti-ngiti kahit pinagpapawisan na. Naging katuwaan siya ng mga bata sa baryo. Dahil nga gwapo at mabait, lagi siyang pinapalibutan ng mga ito. Tinuturuan niya silang magbasa, kung minsan naman nakikipaglaro siya ng taguan o tumbang preso. At ang mga dalaga sa amin? Ay naku, patay na patay kay Juancho. Laging may nag-aabot ng kung ano-anong kakanin o bulaklak sa tapat ng bahay namin, para raw kay Sir Juancho. Medyo nagsiselos ako, pero natatawa na lang din alam ko namang ako lang ang mahal niya. Sabi niya, Isang gabi, habang naghuhugas kami ng pinggan ni nanay sa kusina, bigla siyang nagsalita. Ali, anak. Po, nay. Masaya ka ba? Napangiti ako. Opo, nay. Sobra. Nakikita ko nga. Iba ang ngiti mo ngayon. Iba ang kislap ng mga mata mo. Tumingin siya sa akin. Mahal mo na talaga yang si Juancho, ano? Tumango ako, medyo nahihiya pa rin. Opo, nay. Mahal ko na po siya. Ngumiti si nanay. Mabait naman siyang bata. At nakikita kong seryoso siya sa'yo. Alagaan mo iyang pagmamahalan niyo, ha? Bihira lang makahanap ng ganyang klaseng pag-ibig. Opo, nay. Niyakap ko siya. Ang sarap sa pakiramdam na suportado ako ng nanay ko. Tumawag din si Senora Elena kay Juancho. Nung una, galit na galit daw ito. Bakit daw niya iniwan ang rehab, bakit daw siya tumakas? Pero nang ipaliwanag ni Juancho ang lahat, ang tungkol sa amin ni Ali, ang desisyon niyang magbago, ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon, unti-unti raw itong lumambot. Hindi pa rin daw ito sang-ayon ng buo, pero parang nagbibigay na ng espasyo. Sabi ni Juancho, bibisitahin daw namin sila sa Maynila kapag handa na ang lahat. Isang hapon, pagkatapos naming mamalengke, nagyaya si Juancho na mamasyal kami sa may ilog. Doon sa paborito naming lugar, sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Umupo kami sa damuhan, pinapanood ang dahan-dahang pag-agos ng tubig. Ali, sabi niya, hawak-hawak ang kamay ko. Esan, naaalala mo ba yung sinabi ko sa'yo dati? Yung pangarap kong maging piloto. Tumango ako. Naisip ko siguro, hindi pa huli ang lahat. Siguro, pwede ko pa ring subukan. Napangiti ako. Talaga? Gagawin mo? Pero hindi na ako aalis ng mag-isa. Gusto ko, kasama kita. Tumingin siya sa akin. Kung saan man ako mapadpad, gusto ko, ikaw ang katabi ko. Kinilig ako. Siraulo ka talaga. Tumawa siya. Tapos, may kinuha siya sa bulsa niya. Isang maliit na bagay na nakabalot sa dahon ng saging. Ano yan? Tanong ko. Binuksan niya ito. Isang sing-sing. Pero hindi ordinaryong sing-sing. Gawa ito sa pinilipit na mga tangkay ng bulaklak ng gumamela, yung paborito kong bulaklak.
Simple lang pero ang ganda. Ali, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. Wala akong dalang mamahaling singsing na may diamante. Wala akong maipagmamalaking kayamanan ngayon. Pero ito, simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Isang pagmamahal na kasing simple at kasing totoo ng mga bulaklak na to. Lumuhod siya sa harap ko. O.S.Y. Gulay. Totoo ba to? Alison Mendoza, sabi niya, tinititigan ako ng diretso sa mata. Ang mga mata niya, puno ng pagmamahal at kasiguraduhan. Gusto ko sanang simulan ang bago nating kwento dito mismo. Sa ilalim ng punong to, sa tabi ng ilog na to, sa harap ng mga bulaklak na to, will you marry me, Ali? Napatakip ako sa bibig ko. Ang mga luha, nag-uunahan na namang tumulo. Pero ngayon, purong-purong saya ang nararamdaman ko. Hindi ako makapagsalita. Ali, tanong niya ulit, medyo kinakabahan na. Tumango ako ng paulit-ulit, hindi pa rin makapagsalita. Tumawa ako habang umiiyak. Yes, Juancho. Yes. Papakasalan kita, sa wakas, nasabi ko rin. Isinuot niya ang singsing na bulaklak sa daliri ko. Sakto. Parang ginawa talaga para sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal, ng walang hanggan. Sakto namang may grupo ng mga bata na naglalaro malapit sa amin. Nang makita nila kaming naghahalikan, naghiyawan sila at nagpalakpakan. Ay! Kinikilig kami kay Ate Ali at Kuya Juancho. Natawa kami ni Juancho. Sa di kalayuan, may narinig kaming radyo na tumutugtog ng isang pamilyar na kanta. Yung Manila ng hotdog. Napatingin kami sa isa't isa at napangiti. Parang si tatay nakikisaya sa amin. Hawak kamay kaming naglakad pa uwi habang papalubog na ang araw. Ang langit kulay kahel at rosas. Ang hangin malamig at presko. Ang puso ko puno ng pag-ibig at pasasalamat. Sino bang mag-aakala na ang isang probinsyanang katulad ko na lumuwas ng Maynila para lang makipagsapalaran ay makakahanap ng pag-ibig sa isang spoiled brat na anak mayaman? Siguro nga, totoo ang kasabihang love moves in mysterious ways. Ang kwento namin ni Juancho hindi perpekto. Maraming pagsubok, maraming luha, maraming tampuhan. Pero sa huli, pag-ibig pa rin ang nanaig. Isang pag-ibig na nagturo sa aming magpatawad, magbago at magmahal ng walang kondisyon. At habang papalapit na kami sa bahay namin, kung saan naghihintay si nanay at si Totoy, alam kong ito na ang simula ng aming happily ever after. Isang happily ever after na hindi sa mansyon, kundi dito sa simpleng baryo ng Mabini. Kasama ang mga taong mahal namin at sa piling ng isa't isa. Hindi na kita palalayain, Ali, bulong ni Juancho, hinalikan ako ulit sa noo. Hindi na rin kita palalayain, Juancho, sagot ko, umiti. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, aking probinsyana. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng mga huni ng kuliglig at tawanan ng mga bata, alam kong natagpuan na namin ang aming tahanan. Isang tahanan na puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang katapusang kilig. Ang dating hindi to ang trabahong inaasahan ko, ay naging ikaw pala ang pag-ibig na hinihintay ko. At yun, para sa akin, ang pinakamagandang kwento sa lahat. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Ali at Juancho. Bawat kabanata na inyong binasa, bawat emosyon na inyong naramdaman kasama sila, ay isang malaking karangalan para sa akin. Kung wala kayo, ang kanilang kwento ay mananatiling mga salita lamang sa papel. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang pag-iibigan, mula sa nakakainis na unang pagkikita, sa mga nakakakilig na tampuhan, hanggang sa mga mapait na luha at matamis na tagumpay, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang galit ni Ali, ang pagkalito ni Juancho, ang unti-unting pagusbong ng pag-asa, at ang init ng pag-ibig na sa huli nagbigay lunas sa kanilang mga sugatang puso. Isang roller coaster ng emosyon, kung tutuusin, pero isang biyaheng sulit na sulit. Sa likod ng mga kilig at drama, nais kong iparating na ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga hindi inaasahang pagkakataon at sa mga taong hindi natin akalaing magpapatibok ng ating puso. Na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sarili, at ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating sarili, ay susi sa tunay na kaligayahan.
Higit sa lahat, nais kong ipaalala na gaano man kahirap ang buhay, gaano man kasalimuot ang mga pagsubok, laging may pag-asa. Laging may liwanag sa dulo ng tunel, lalo na kung haharapin natin ito ng may tapang, pananampalataya at pagmamahal. Ang buhay sa probinsya, ang init ng pamilyang Pilipino, ang simpleng pamumuhay na puno ng kulay, ito ang mga yaman na nais kong ibahagi sa inyo sa pamamagitan ng kwentong ito. Sana'y napangiti, napaiyak, at higit sa lahat, na inspirasyon kayo sa paglalakbay ni na Ali at Juancho. Kung nagustuhan ninyo ang kanilang kwento, huwag sana kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit kanino pa mang sa tingin ninyo'y maaaring makarelate o mga ilangan ng isang kwentong puno ng pag-asa. At kung mayroon kayong sariling mga saloobin, komento, o kahit anong mensahe para kina Ali at Juancho, o para sa akin, huwag kayong mahihiyang iwan ito sa comment section. Napakahalaga para sa akin na malaman ang inyong mga iniisip. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.